Mother Conquerors pag-invite sa akin dito sa team nyo. And okay lang ba? Pasalamatan nyo din ang inyong Mother Conquerors together ng mga ganitong activities. Kasi hindi ito madali eh. Hindi siya madali kaya talagang pasalamatan natin, i-appreciate natin, and always attend syempre. Ayun, so mga mentors, before I start, pag-slide ako, no? And okay lang ba? Pasalamatan din natin yung malupit nating host. Naririnig ko kanina yung sharing niya. And thank you so much, Mentor RG. And syempre, pasalamatan mo din yung sarili mo kasi lagi ka nag attend ng mga trainings na makakatulong sa'yo para mapalago yung negosyo mo. Ayan, pasalamatan mo din. Thank you, self. Ganon. Ayan, amazing morning sa lahat. And mag-slide lang ako, no, mga mentors. Yan. Kilala ko para sa mga bago na hindi pa ako kilala kasi hindi sila nanonood ng TV. Bawal kasi kay IM ang TV. Ayan. So by the way, my name is Nika. Hello to Mentor Wilma. Ayan, lagi naka-open cam mo. Yung iba hindi ko nakikita kasi hindi naka-open cam. Kasi Mentor RG, nakikita ko. Bigla nag-open cam yung iba. Amazing morning. By the way, my name is Nika Roquela and tama po si Mentor RG. I'm a founder of Team Warrior Angels and dati po tayong ano no, dati po tayong bata. Charas. Dati bata. Ayan, galing po tayo sa isang ulilang pamilya. So I was young nung namatay yung aming mga magulang. 2 years lang yung pagitan nila no nung aming mga magulang po no ng mama at papa namin nung nawala sila. And kaming magkakapatid po is nabuhay kaming kumbaga lumaki kami na ano walang magulang na nag-guide sa amin kasi since bata pa lang na ulila na po no sabi ko nga ano no kumaaga pa lang nakita ko na yung barley siguro nadoktongan yung buhay ng mga magulang namin. Pero ayun nga, no, everything's happen for a good reason no, mga mentors. Dito mas tumatag yung relationship namin magkakapatid. Never kaming naghiwa-hiwa-hiwalay, no? Kahit na lumalaki kaming walang magulang. So dito talaga masusubukan ang tatag ng isang pamilya pagka dumadaan talaga sa sa pagsubok. I think makaka-relate yung iba po dito, no? Ayan, kaya talaga mentors, no? Ngayon, habang maaga pa lang is yung mahalin mo na yung mga magulang mo, no? And nakita mo na tong negosyo na to, nakita mo na yung barley, syempre, give yung yung best mo para maduktungan, makasama sila ng mas matagal. 'Di ba? So may mga iba dito na may edad na pero buhay pa yung magulang. You're blessed, 'di ba? So bigay mo yung best mo, huwag kang papayag na hindi nila maranasan yung mga magagandang bagay dito sa mundo na deserve nila. Ayan. So next, magkaiyakan pa. So nag-start po, before po ako mag-start kay IM, mapunta kay IM, I'm a employee before. Ang dami ko na po napusukan ng work. 13 years old pa lang ako, naka-experience na po ako ng work po, no? Minsan colorum po, no? Kasi since laki tayo sa isang ulilang pamilya po, no? Talagang dumanas tayo ng hirap and yung work sa labas po na kung saan na-experience din natin nandiyan yung mga hirap talaga. Alam naman natin yan sa mga working natin dito po, no, yung mga empleyado, lalo dito sa Pilipinas. Sobrang hirap din po ng work dito. Yung binigay mo na yung best mo pero hindi mo deserve yung sahod mo. Yung gano'n. Yung talented ka naman pero yung sahod mo hindi pang talented, di ba? Di ba may mga ganun, no? So talagang dito na realize natin na nung nakita natin yung opportunity, napakaganda. Di ba? Kasi ang dami na natin na-experience sa work. Meron din dito, no? Na-experience din natin na production. Sino po dito yung mga naka-experience na mag-production dito sa Pilipinas? Yung mga yung factory worker, yung mga ganun po. No? Sobrang hirap po ng work din na yung ganun, no? Yung maghapon kang tatayo. Sino po dito na-experience sa production na yung maghapon kang tatayo? Ako po kasi na-experience ko yan. Yung 15 hours, 16 hours kang nakatayo, kumbaga nagbabantay ka ng mga ng mga
tinapay. Kasi ako before na pasukan ko po is factory ng tinapay. Kung familiar po kayo sa Marby. Ayan. So, nag-ano po ako doon, quality control. Maghapon nakatayo. Binabantayan mo lang yung mga nagmamasa ng tinapay. Kung tama ba yung ginagawa nila. Kung malinis ba. Kahit hindi naman. Shock. Joke lang. Ayan. So, ganun yung hirap. Experience natin dito sa Pilipinas po, no? At the young age din po, no? Ayan, kasi gusto natin makatulong din kahit papaano sa mga kapatid natin at sa pag-aaral natin, no, mga mentors. Ayan. So, ito, 2018 ako na-invite sa negosyo. Ang nakapag-invite po sa akin, ang mentor ko, engineer mentor ko, Mentor Daryl po, no. Walang idea and at the same time, negative. 2018 na presentan po ako ng business. I was working that time po niyan, no. Doon sa sinasabi ko pong work ko na ano na factory. Ayan, as a quality control po. So, ayan no, na-invite ako. Sino dito yung mga na-invite na nataktak lang sa isang ano, sa isang business presentation? Ako po kasi na-invite ako sa negosyo, mga mentors is sabi lang sa akin ng kapatid ko, ng kuya ko na meron daw budol fight sa kaingin. Yung pala ako yung mabubudol. Budol fight kasi sa Bulacan, uso po yung ano yung tinatawag na budol fight. Yung salo-salo palagi pag may mga bisita, pag may mga kahit walang bisita, yung ano lang, yung kasiyahan lang, yung ano lang, yung kahinan na sabay-sabay, ganon. So, na-invite po ako sa negosyo, ganun po. So, akala ko, nung na-invite ako, dito yan sa bahay ni Mentor Ryan po, no? Sa Bulacan po. Tubong Bulacan po ako. Sino dito yung mga taga Bulacan? Kaway-kaway. Sabi nila yung mga taga Bulacan daw ang ano eh, mga cute. Char! Kung ako isip ko yung RGO. Ayan. So, Tubong Bulacan, ganyan po mag-invite before. Talagang ano, offline. Tataktak ka talaga sa isang presentation. Kung hindi mo alam kung magjo-join ba o aalisan ka na lang, magwo-walk out. Ganon po. So, napresentan po ako ng business, wala akong naintindihan. Ayan, nandyan pa po no, sa picture na yan, sila Mentor Roan, Mentor Hana, Mentor Lilibel, sila po yung nag-present sa akin ng business. Ayan, sila Mentor Ryan po. Kami po yung pioneer ng Bulacan. Yan. Yung mga macho pa, oh, yung mga kuya ko, no. So, ayan, na-invite tayo sa negosyo, wala tayong naintindihan. I think meron dito mga makaka-relate po na na-invite sa business, walang naintindihan. Ang naintindihan ko lang kasi kakain kami. Tapos kasama ko pa dyan yung kuya ko, ayan, yung panganay po namin na lalaki. Mas lala ko wala yung naintindihan. Kasi, nung pinapresentan po ako ng business, is, ang kulit ng kuya ko, puro kalokohan habang pinapresentan ako. Kaya mas lalong wala akong naintindihan. Ultimo kahit kitaan po, yung paano kikita. Wala talaga as in. So dito po, from negative, no, na sama ako ng every time na ano na-invite ako ng kuya ko, pinipilit ako umati ng kuya ko na ano, na mga mentoring, na mga training, kahit nasaling kit-kit lang ako. Every time na galing akong work, no, so hindi ako nag-join agad nung napresentan ako ng business. After 6 months, nag-join po ako sa business kasi negative ako. Kasi tinagtatawanan ko yung kuya ko niyan nung that time na ano, IM siya. Sabi ko, ano lang, power. Ano lang yan, mga nauna lang yung kinikita dyan, nagpapaloko ka naman. Di ba? Sasayang mo lang yung oras mo dyan, kung magtrabaho ka na lang, may kinikita pa tayo. Di ba mga ganong negative moment na ano na experience sa akin ng mentor ko kasi hindi pa naman kasi totally open yung mind natin. So dahil sa mga pagsama-sama natin sa mga mentoring, sa mga trainings, eto wala sa heart ko yung pag-IM ko, yung pagsama-sama ko niyan. Kasi ako yung tipo ng tao na ano eh, na pag may nakikita ko mga bagong friends, kahit hindi ako, sobrang mahiyain ko, gustong-gusto ko silang ano, makilala. Pero mabagal yung process ng pagkilala sa kanila. And since Tubong Bulacan, 'di ba? Tubong Bulacan, Tubong probinsya, gustong-gusto ko kasi lagi nakakaalis ng comfort zone ko. Gusto ko nakakapunta ng Manila, gusto ko yung nakakagala para maiba naman yung ano yung nakikita ko sa paligid ko, environment, 'di ba po? Dito, unti-unti na ano, nabago yung mind natin, nabago yung
ano natin yung sarili natin na maganda pala yung negosyo. Ang ganda ng culture na ginagawa nila. Dito yung negative na unti-unting naging positive. And every time kasi lagi ako sinipilit na kuya ko, sama ka dito, attend ka dito, may ano lang, may ganito, kikinig ka lang, tapos sinasama niya ako lagi sa office. Ayan. After 6 months ng pagsama-sama, kasi nakikita ko sa mga kasama ko, yung environment, yung mga mentors, nakikita ko kumikita. May nangyayari. And sa mga sharings ng mga top mentors natin na nag-start lang din naman sila sa wala, nag-start lang din sa bata, di ba? Unti-unti na bago yung mind natin, na-inspire tayo sa ginagawa nila. So dito, ginawa natin ng paraan. Sino dito yung mga nag-join na ginawan lang din ng paraan? Kasi nakita nila na maganda yung negosyo, na mababago yung life nila. Diba? So, ginawan lang din natin ng paraan. Sino dito yung kahit anong sabihin ko, walang magta-type? Ayan. So, ginawa natin ng paraan ng mga mentors. Dito talaga sa negosyo natin na kapag ikaw yung mismo gumawa ng paraan para makapag-join ka, masimulan mo siya, talagang ibabalyo mo. Kasi ito po no mga mentors, wala naman akong kapital na ganong kalaki. No? Ang in-offer sa akin kasi ng kuya ko is yung bronze package. 11,200. Yun yung ginawa ko ng paraan. Sabi niya, binigyan niya ako ng technique na pag nakabenta ako ng 20 boxes of Garcinia or barley, i-member niya ako pero wala akong makukuhang products. Ganun po yung technique dati no, mga nag-start pa lang kami. As in kasi wala akong mga pangpuhunan no, and ako rin naman wala rin naman akong pangpuhunan. Gano'n lang ba yung sinasahod ko sa work ko? Eh minimum lang naman po. Wala pa nga akong 400 eh. Wala pa akong 400 per day ang sinasahod ko. Minsan 200 per day lang ang sinasahod ko. Yan ang kababa po. No, so wala talagang maiipon. Mapupunta lang lagi sa expenses and sa mga utang, sa mga gastusin po, no? And yun ang ginawa natin ng paraan dito na value ko yung kapital na nilabas ko. Ayan, kasi ang dami kong hirap na na ginawa para lang mailabas yung pampuhunan ko tapos magkukwit lang ako. Di ba? So, talagang pagka galing sa mo sa bulsa mo, sa pinaghirapan mo, i-value mo talaga, no? Ay nga no, sabi, may kasabihan nga no, birds of the same feather flock together. Dito, naniniwala ko sa law of association. Mga mentors. Kasi dito, na unti-unti na open yung mind natin through attending the trainings and mentorings, yung mga event ni company po, no? Yung mga gatherings. Katulad nito po ng mga mentors, yung mga ganitong mentoring. Dito kasi kung lumalim sa negosyo. Dito tayo na-build yung confident natin na from mahiyain, no? Ako yung tipo kasi ng tao na kapag kainiwan mo lang sa isang sulok, pag binalikan mo ko nandun pa rin. And ayoko, that before nung nag-start kami, ayoko nung kahit magpapakilala ka lang. Tapos may mga crowd. Ayoko nung ganun sobrang, feeling ko lulubog ako sa ilalim ng lupa. Ganun ako kamahiyain, ayoko natatawag. Tapos pag alam ko nang nasa ma'am na kami, kasi after ng training na yan, every time na may training, meron siyang ma'am na tinatawag meeting after meeting. So magbibilog pa yan ng Team Blast, Team Lions, Team Unstoppable. Siyempre doon magpapakilala yung mga bago, yung mga may PINs, yung mga yung mga natutunan. Ayun na ayaw ko pagka every time na magtatawag na ng bilog, nandun ako sa isang sulok, nagtatago na ako. Ganun ako kamahiyain. And yung kahit magpakilala lang, alam mo yung ngarag na ngarag ka. Ganun ako, super kabado. Ganun po ako nag-start, sobrang mahihain po. And dito sa mga trainings, sa mga mentoring, sa mga events, dito na-build yung sarili natin. Ayan, dito lumakas unti-unti yung loob natin because of the environment, yung tinatawag na law of association, yung ina-associate mo yung sarili mo sa mga taong alam mo makakatulong sa'yo, sa crowd na makakatulong sa'yo. Diba? Dito, unti-unti na tayo na build, na papag-speak na tayo, na papag-host na tayo, di ba? And yun no, katulad nito yung mga ginagawa niyang Team Conquerors po, yung mga leaders na mga bago, pag nasasalang sila sa mga sa mga hosting, sa mga speaker, di ba?
doon unti-unti kasi na lumalakas yung loob mo, gumagaling ka sa negosyo, yung self-confidence mo mas lumalakas. And dito na mga mentors, ito lagi itong sinasabi ng mga mentors natin, even me, no, lagi itong nare-realize na sinasabi ko lagi, no, ito yung mga offline days namin, yung flyering, na hindi nyo na na-experience ng mga mentors. Diba? Ay, may mga iba dito na yung mga medyo matatagal na naka-experience din po ng flyering offline days. Ito kasi mentors na pagdaanan namin talaga yung sobrang hirap ng pagne-network natin. Nasa panahon nyo ngayon, sobrang dali na lang. 'Di ba? Biruin mo, online ka lang aatin. Matututo ka na. Before kasi, 'di ba, umaatin kami ng training offline from Bulacan to Manila. 'Di ba? Andyan yung nakamotor lang kami kasi wala pa naman kaming sasakyan niya, no? Lagi ako sinasama ng mentor ko, mga mentors ko mag-attend ng training. And sobrang pasalamatan mo yung mentor mo. Kasi hindi ka naman mag stay sa negosyo, hindi ka naman magkakaroon ng wisdom, ng knowledge sa negosyo mo kung hindi dahil sa mga mentors mo. Pinipilit ka kasing umatin lagi ng mentor mo. 'Di ba? Pinipilit kang matuto ng mentor mo. Kaya ka gumagaling ngayon. Lagi ako sinasama niya, nila Mentor Ryan, nila Mentor Daryl po, mag-training po, no? Sino po yung luluwas. Biruin niyo po, from Bulacan, nagmumotor sila, nagmumotor kami para lang maka-attend ng training. Nandiyan yung nauulanan, nagugutom, siyempre puyat, minsan umuwi na madaling araw, alas 3, alas 5 na, 'di ba? Kasi after ng training, meron pa yung ma'am na tinatawag. Yung ma'am noon natatapos siya ng 1 to 2 a.m. ng madaling araw. 'Di ba? Hindi mo alam kung may na-absorb ka ba na na learnings o ano. Pero mga mentors din diyan kasi tayo tumatag, diyan tayo na build. Diyan tayo nagstay because of the trainings na sobrang hirap pa niya nung nag-start kami. And what more pa ngayon, sobrang dali na lang po. No? Biruin mo, kahit natutulog ka, kahit anong ginagawa mo, open mo lang yung Zoom mo, makinig ka lang, matututo ka. Diba? Before, motorin pa namin from Bulacan to to Manila para lang matuto. And ito yung mga offline days ng mga mentors na hindi na-experience ngayon. And talagang, yung tipong pag may nakita kang dumaan, offeran mo ng negosyo on the spot, 'di ba, kakausapin mo. Dito lumakas lalo yung loob ko na from mahiyain na unti-unti lumalakas yung loob. Biruin mo, strangers, kakausapin mo on the spot, tapos offeran mo ng business. Andyan yung sobrang daming rejection. Minsan, pag hinalaan ka pang manduduko, di ba? Ba tawag doon yung mambubudol, mga ganon, di ba? Ang dami rejection na na-experience na sobrang dali na lang ngayon. Di ba? Offline days, tipong kakausapin mo yung strangers, pepresenta mo ng business, offeran mo ng flyers, ganito, ganyan, yayaman ka sa negosyo, pero yung itsura, pag nakita ka ng client mo, na yung itsura mo, ito ba yung magpapayaman sa akin? Kaya yung ganon. Pero ngayon, no, mga mentor, sobrang be grateful kasi nasa times ka ng sobrang bilis ng network mo. 'Di ba? Kahit sa online Zoom lang, matututo ka. Hindi mo na na-experience yung mga ganito. Kasi ito yung na-experience namin before, pa to, kumbaga madali pa to compare sa mga mentors natin, mga top mentors natin na sobrang hirap din ang na-experience nila before. 'Di ba? Kaya kung ano yung result nila ngayon kasi may behind the scene yung mga ginawa nila na yon. Ayan. No, mga mentors, ito yung mga quitting moments natin na kung saan hindi naman tayo kumikita sa negosyo, nag-resign tayo sa negosyo, tapos parang wala namang nangyayari. Feeling natin walang nangyayari. Andyan yung mga nagkakaroon ng mga something na hindi pagkakaunawaan sa team, sa leadership, 'di ba? Na-experience natin yan yung magkakatampuhan kayo, magkakasamaan kayo ng loob ng mentors mo, 'di ba? Yung mga leaders mo, ka-team mo, 'di ba? Hindi tao kasi tayo, 'di ba? So we are a people business na kung saan emotion din yung negosyo natin. So may mga times na talagang pagdadaanan mo yung makakasamaan mo ng loob yung mentor mo, 'di ba? Yung mga leader mo, yung mga ka-team mo, 'di ba? May mga ganung times.
Andyan yung feeling mo parang walang nangyayari, hindi ka naman kumikita, 'di ba? Pero may mga mentors kasi tayo na talagang magle-lift up sa atin. Sabi nga no, when you're down, go up. Pagka feeling mo na down ka, feeling mo ito na yung quitting moment mo, punta ka lang sa mentor mo. 'Di ba? Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo sa negosyo mo kundi yung mentor mo. Walang ibang magtuturo sa'yo ng dapat mong gawin, 'di ba? Kundi yung mentor mo. 'Di ba? Yung taong nagdala sa iyo sa negosyo. Ay kung wala naman siya, ang dami nating mentors pataas, 'di ba, na pwedeng tumulong sa atin. Ayan sila yung mga mentor na talagang yung times na pa-quit na tayo, yung feeling natin wala naman nangyayari kasi sobrang sobrang bagal ng ng growth para sa atin, no? Walang nangyayari, ang tagal ng resulta. Gusto ko na mag-quit, gusto ko na bumalik sa work ko. And kinausap ko sila Mentor Ryan, sila Mentor Roan na ano ba yung final decision na maganda para para makapag-decide ako. Ayan, kinausap sila. Siyempre, yung mga mentors natin, hindi naman papayag niyan na na mawala ka sa negosyo, di ba? So, kaya talagang ang swerte mo pag may mentor ka na nag-aano sa'yo, nag-guide sa'yo at nag-lift sa'yo na wag mong gawin yung mga bagay na pagsisisihan mo bandang huli. 'Di ba? So talagang grateful ako sa mga mentors ko na never ako sinukuan kahit na sobrang dami ng na pumasok sa mind natin na quit ka na, balik ka na lang sa dati mong gawain. 'Di ba? Yung work ka na lang, mga ganon. 'Di ba? Yan. No, mga mentors, dito nag-start lang din talaga sa vision. Nag-start sa vision yung mga times na pinagpatuloy natin yung negosyo, tuloy-tuloy natin. Ito yung mga times na nag-start sa vision na sabi ko sa sarili ko balang araw makakasama din ako sa mga sa mga gatherings, sa mga elites, sa mga achievers ng team, no? Balang araw isa din ako sa mga mapapabilang doon sa na yon, sa mga achievers na yon. Nag-start lang din sa vision, no, mga mentors. Before every time kasi 'di ba pagka may mga elites before, yung Team General, Team Lions, lagi silang may mga gathering, 'di ba? Lagi silang may mga banding, yung mga pero ang nakakasama lang yung mga achievers, yung mga elites, mga achievers, mga ganang millionaires. Kaya pinilit natin na balang araw nakakasama din tayo doon. Ayun o mga mentors, in the long run na ginagawa natin yung best natin, yung negosyo, nakakasama na tayo ngayon sa mga banding ng elites, banding ng generals, ng unstoppable. 'Diba? So, mag-start lang din talaga sa vision. Yung akala mong imposible para sa sarili mo, magiging posible siya as long as tinutuloy-tuloy mo yung negosyo. Ayan. Siyempre, mentors, sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng learnings na inatenan mo, ng mga wisdom, ng trainings na mentoring, siyempre, kailangan mo mag-teach or kailangan mo mag-lead ng mga mentors. Kasi dito, malalaman natin yung talagang may natutunan ka ba sa negosyo mo pag mayroon ka natuturuan. Okay? Dito, nag-start lang din sa minsan, dati naalala ko nung pagka nagtuturo ako ng mga natutunan ko sa negosyo. Kami lang dalawa lagi ni mentor na Yumi. May mga directs ako na hindi nagstay pero si mentor na Yumi lang yung pinaka nagstay, pinaka tumatag sa negosyo. Minsan dalawa lang kami, andyan sa nadagdagan ng mga leader ni mentor na Yumi, tatlo, lima, para kami mga bali, yung mga dating na-build nating mga core, di ba? Nagme-mentoring kami. Everyday, magkausap kami sa chat. Minsan, after nila ng work, magtatawagan pa kami niya, magkakausap pa kami niya. May dumating nga sa times na yung parang mas marami ng time sa akin si mentor na Yumi kaysa kay Kuya Mark. Di ba? Kasi lagi kong sinisingit, lagi kong kinukuha yung time ni mentor na Yumi pag alam kong available siya. Pag galing siyang ng work. Ganun kami nag-start ng mga mentors para lang maturuan siya kung paano yung gagawin niya sa negosyo. Okay? Nag-start lang din sa isa, dalawa, tatlo, hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa in-advisean tayo ng mga mentor natin na create ka din ng sarili mong team day, sarili mong mentoring para doon masala mo yung mga leaders kung sino talaga yung mga mag-step up.
No, mga mentors yan, nag-create tayo ng mga meet and greet natin. Ginaya lang din natin yung sistema ng ng Lions, ng Generals, ng Unstoppable, ng Blast. Ginaya lang din natin kasi yun naman talaga yung pattern na susundan natin ng mga mentors. Kaya pag gusto mo magkaroon ng ng grupo, susundan mo kung paano yung sistemang ginagawa nila. 'Di ba? So, nagkaroon tayo ng mga gatherings, ayan, may mga elites, rank ups, yung mga gusto mag-rank up din na kagaya natin, no, na talagang ginagather natin sila. Nag-stop yan, non-stop yan sa pagbibuild hanggang sa pinapasa natin, no? Dito, mga mentors, parang conquerors, no, mga mentors. Nag-start ang conquerors. Nag-start lang din yan sa isa, dalawa, hanggang sa dumami ng dumami. 'Di ba? Dito malalaman mentors pag talagang leader ka, yung ginagawa mo, binababa mo siya sa baba. 'Di ba? Katulad nito ng mga mentors, etong gathering ng Team Conquerors, yung nag-i-invite ng ang inyong Mother Conquerors ng mga speakers, naglalagay siya ng mga leader na magiging speakers, hindi naman to forever mag-stick lang sa Team Conquerors. 'Di ba? Kailangan may ma-duplicate. Kailangan maibaba siya sa baba. Kailangan yung mga sub-team sila din gagawa nito. Diba? Hindi forever gagawin ito ng conquerors. Kasi pag nangyari yon na palaging team conquerors yung gagawa, walang matuduplicate na sub-teams or leaders sa baba. Diba? So, eto, mentors, hindi ito magtatagal yung ginagawa ng team conquerors, no? Ng mother conquerors nyo. Initiate kayo. I-initiate kayo na kayo din mismo kumopya. Ang gawin yung mga mentors, lagi kayo attend ng mga training, ng mga ganitong mentorings para magaya nyo kung ano yung sistema na gagawin nyo. Diba? Kasi ginaya lang din naman natin before yung sistema na ginagawa ng mga mentors natin. Kung paano sila nag-create ng mga ganitong gatherings. No? And then binaba natin sa baba, ang gumagawa na ngayon, Team Conquerors. Diba? So mga mentors, gano'n no, mga pagka gusto mo may ma-build na grupo under you, create ka ng sistema. Etong Team Conquerors na to, hindi na po itong gathering ng Team Conquerors, hindi na po ito mag-stay lang sa sa taas. Okay? Sa Team Conquerors, bababa na to sa baba. Ngayon, it's up sa mga natin, sa mga leaders natin, kung sino yung kokopya. Kung sino talaga yung susunod. Diba? Doon malalaman kung sino yung mga leaders na natuto at nag-step up pag may kumopya na ng ganitong activities. Ayan. Nakikita niyo ng mga mentors, no? Ayan, no? Ginawa lang din naman natin siya before, kinopya ng Team Conquerors, naging effective, di ba? Ang daming leaders na na-build, ang daming leaders na nag-step up, di ba? Lumakas yung loob, daming leaders na na-inspire na kung nangyari sa mother team na lumaki yung team, why not kopyahin ko din? 'Di ba? Ganon. Ganit sa business naman natin, kailangan magaling kang kumopya. Kailangan galingan mo sa pagkopya. Okay? So, ayan, no, ginagawa ng Team Conquerors. Hindi pwedeng sa Team Conquerors lang ang gumagawa. No? Sabi nga ni Pres, no, true leaders identify their successor, mentor them and train them. Malalaman pagka isa kang leader, isa kang mentor, pagka talaga meron kang mga tinuturuan. Kung may mga nililid ka, at pag naglilid ka na, at may tinuturuan ka na. Ayan. Next, sa negosyo natin, sabi ko nga kanina, no, mga mentors, we are building relationship or we are people business. Tao yung hinahawakan natin, iba't ibang emotion yung hinahawakan natin. May mga times may mga leader tayo na iba't iba ng ugali. May mga dyan, pasaway, may mga acne, may mga kala nila sobrang galing nila, di ba? May mga ganong emotion, may mga emotional na leader, yung masabihan mo lang, sumasama na agad yung loob, di ba? So, we are building relationships sa mga leaders natin. Kailangan magaling ka din mag-build ng relationship. Kaya nga may tinatawag din tayo na lagi nating pinabagsak, di ba yung DISC? Para malaman natin yung iba't ibang personality ng leaders natin kung paano tayo mag-a-adjust sa ugali nila. Di ba? So, we are people build business and kailangan mag-build ka ng relationship sa mga leaders mo. Ito ng mga mentors, nag-start lang din yan sa
isa, dalawa na kung saan nagbi-build tayo ng relationship sa leader natin. Yung ginagawa natin silang parang kapatid, kapamilya, 'di ba? Yan, part ng natin ng buhay natin. Yung pagbi-build ng dito sa negosyong ginagawa natin po, no? Part ng ginagawa natin yung pagbi-build ng relationship sa mga leader natin para makip sila or mapastay sila. So, andyan yung mga times na pupuntahan mo talaga sila. Minsan iso-surprise mo sila, 'di ba? Yung mga idadamayan mo sila pag may mga times na nawalan sila ng mahal sa buhay para maramdaman ka nila na hindi lang as a business partner kundi as a mentor na talagang tinuturing mo silang pamilya sa negosyo. 'Di ba? Andiyan yung mga times na bababaan mo sila, i-mentor mo sila, 'di ba? Kahit na minsan may mga times na mahirap para sa'yo pero gagawin mo. Pero para maramdaman nila, ma-appreciate nila na hindi ka lang business partner, kundi you are a mentor na tinuturing mo silang isang pamilya. Diba? Andiyan ka lagi tumamay sa kanila sa mga nila. Ayan, yung mga core meeting, dapat every time na yung mga bawat isa, alam mo yung pinagdadaanan. Baga, alamin mo din and mo din, kumbaga, makipagkaibigan ka sa kanila, i-associate mo yung sarili mo na ano ba yung mga pinagdadaanan nila para maunawaan mo din. Hindi lang kasi tayo pwedeng mag-command lang, mag-utos lang, or magsabi lang na ganito gagawin mo, ganyan. Hindi, alamin mo din kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa ng mga leaders. Pero pag malaki na kasi yung team mo, hindi mo na malalaman lahat yung pinagdadaanan. Gagawin mo mentors, pag leader ka naman, connect ka sa mentor mo kasi si mentor mo, di naman din alam kasi talaga kung ano yung pinagdadaanan mo. Malay ba niya sa nararamdaman mo ngayon, di mo naman ino-open, di ba? Pero si mentor, andyan lang yan. Di ba? Si mentor, minsan siya pa yung bababa, ano? Minsan, ang ugali ko kasi ng mga mentors, since as person tayo, hindi ako showy na kung ano yung gagawin ko. Hindi ako showy na ganito ganyan, i-post ko agad, tapos kakausapin kita, tapos post ko agad. Ako kasi mentors, pag nagkikip ako ng leader, pasikreto, mini-message ko sila, kamusta sila, nangangamusta ako, kamusta sila, ganito, ganyan. Well, no qualification. Kung may resulta ka o wala, mabagal ka o mabilis, na qualification, lahat mini-message natin isa-isa pababa. 'Di ba? Minsan akala ng mga mentors ko hindi ako makausap ng leader. Pero kasi ako mausap ng leaders ng mga mentors, personally, mini-message ko talaga. And hindi ko lang siya pinopost, no? And kinakamusta ko, kahit mabagal, kahit bago, kahit anong package yung kinuha niyan, 'di ba? Kinakamusta natin. Kailangan kasi yun maramdaman ng mga leaders natin na meron kang malasakit sa kanila. 'Di ba? Yung nag-e-effort ka para sa kanila. 'Di ba? Hindi lang kasi naman package dahil lang sa products na nag-join sila, hindi lang naman dahil sa gusto nilang kumita kasi meron silang nakita na something sa negosyo na alam mo yung makakapagbago ng life nila sa yung environment, 'di ba? Ayun. Diyan makakapag-build ka ng relationship sa mga leaders mo. And even yung mga OFW natin, no, mga mentors, talagang pag ikaw leader ka, dito ka, lalo pag full-time ka dito sa Pilipinas, pag may mga OFWs ka na umuwi, meet mo sila. Diyan din, diyan din magaling si mentor na Yumi po, no? Ang inyong mother conqueror sa pag-build din ng mga OFWs. Yung talaga pagka, hindi lang sa Zoom, yung kausap niya palagi, no? Yung kakausapin ka niya magdamag sa Zoom, kundi pag umuwi ka ng Pilipinas talagang aasikasuhin ka pa niya. Kaya napakaswerte mo pag may ganyan ka mentor. Nako, be grateful. Kasi, mga mentors, alam mo, effort ng mentor mo lahat, binibigay, yung time niya, yung effort niya. 'Di ba? Yung pag umuwi ka ng Pilipinas, imimit ka pa niya, sikasuhin ka pa niya, 'di ba? Minsan, ihahatid ka pa sa bahay niya, sa bahay mo, di ba? Pag nagpunta ka sa office, pipilitin kang pumunta sa office para ma-assist ka, para maano mo din, makita mo rin yung culture, yung environment, and yung office, and ma-meet mo rin yung mga ka-team mo at mentors mo. Di ba?
Yan, diyan ka makaka-build ng relationship sa mga leaders mo. Dito kasi mentors, no, pagka ginawa mo siyang sistema sa sarili mo, diyan mo makikip yung mga leaders mo. Yun yung tinatawag na keeping ng mga mentors, yung manararamdaman ka nila as a mentor. Di ba? So, doon mo sila makikip. Next, dito mentors, syempre, ginagawa mo yung sistema, ginagawa mo rin sa sarili mo. Dito, malalaman yung delegation and duplication pag may mga tao na gumagawa under ng organization mo. Dito hindi pwedeng ikaw lang lagi yung gumagawa, kailangan mo mag-delegate, kailangan mo mag-duplicate. Kaya nga na sinabi ko kanina mga mentors, no, yung ginagawa ng Team Conquerors na ganitong activities, hindi naman siya mag stay lang sa Team Conquerors, kundi ibababa din to sa baba. Kaya ikaw as a mentor, as a founder ng team mo, mabilis ka mag-delegate, mabilis ka mag-duplicate, kopyahin mo agad yung sistema na ginagawa ng Team Conquerors. Hindi yung pag sinabi ni mentor, ikaw naman gumawa ng ganitong activities, ikaw naman mag-academy, ikaw naman mag 15 minutes live, ikaw naman mag-mentor, mag-team day, nakatulong ka agad sa mentor mo, naka-no mentor ka agad. No mentor, hindi yes mentor, no? No mentor, ayoko. Hindi ko kaya. Paano ka mag-build? Paano ka makaka-build ng isang malaking grupo din, no? So, kailangan ma-delegate ka, ma-duplicate ka, ikaw din gumawa ng ganitong sistema. Diba? Bilisan mo sa pagkopya. Huwag mo nang patagalin. Pag gusto mo mag-create ng sarili mong team day, magsabi ka sa mentor mo para ma-advisean ka niya kung ano yung sistema na dapat mong gawin, ano yung tama, 'di ba? Bilisan mo magkopya ng sistema. Kung nakita mo na sa mother team mo, sa father team mo, kopyahin mo na agad. Alam mo naman effective, 'di ba? So, kailangan mabilis mag-duplicate at mag-delegate. Ayan, no, mga mentors. Kasi dito, mga mentors, pag binilisan mo sa pagde-delegate, sa pagdo-duplicate ng leadership mo, yung tipong kahit na hindi mo na sila lagi samahan, yung tipong kahit na wala ka lagi sa tabi nila, magkikita-kita na lang kayo sa office, may kanya-kanya ng process. Sino ng gano'n, mga mentors? Sino yung ayaw ng gano'n, syempre? Sa lahat, di ba? Sino yung kahit anong tanong ko, walang magta-type ng mag-a-active sa chatbot. Ayan. Iba lahat tayo gusto ng gano'n. Yung marami tayo naduduplicate, nade-delegate. Pero mag-start lang yun pag sinimulan mo. Diba? So dito mga mentors, no, yung kahit na minsan hindi na natin sila nasasamahan, may mga kusang palo. Kasi duplicated na. And na-delegate na natin kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi hindi naman forever, no? Si mentor lagi mong kasama. Hindi mo naman forever yan Kailangan mo ma-delegate, kailangan mo ma-duplicate. Yung kung ano yung ginagawa ng mentor mo sa'yo, yun din yung gagawin mo sa leadership mo. Tapos bababayin, hanggang sa baba. Diba? So, yun, no, mga mentors, nakakatuwa kasi pagka ginawa mo yung sistema ng tama, sumunod ka sa mentor mo, may mga leaders under ng organization mo under you ang mabibuild, 'di ba? May magkakaroon ng mga kusang palo na leaders, 'di ba? Ayan. Next, syempre dito mas lalaki yung grupo mo. Mas lalawak yung yung organization mo. Andiyan yung magkakaroon ka ng mga sub-teams, 'di ba? And maging masaya ka kasi ibig sabihin, madami na duplicate kasi nag-delegate ka. Marami na duplicate under ng organization mo. Marami nagki-create ng sub-teams. Maraming lalaki ang grupo under ng organization mo. Di ba? Pero magi-start lang yan. Sabi ko, mga mentors, no, magi-start lang yan sa'yo ulit. Di ba? Pag may sistema ka na ginawa sa sa team mo, sa sarili mo. Di ba? Nag-create tayo ng Warrior Angels family, nagkaroon ng Team Conquerors, nagkaroon ng mga sub-teams. Diba? Andiyan yung Team Zion, Team Diamond Eagles, Team Abundant, Team Ardent, Team Lions Believer. Diba? Maraming sub-teams ang lumabas. Diba? Ang dami na. May Masterpiece, may Team Lighters. I think may mga bago pang sub-teams na nag-create ulit eh. Diba? Ang sarap ng gano'n, yung may mga ang dami nang naduduplicate under na organization mo. Kasi nag-start lang din sa'yo. Okay?
Next, syempre mentors, kung nag-create ka ng sarili mong sub-teams, may mga sistema kasi yan, mga mentors, may mag-create ka ng sarili mong team name, pangalan mo na kasi yan eh. Pag sinabing conquerors, pangalan mo na yan. Dapat makikita ano ka as a mother team or father team sa team mo. Active ka ba sa sarili mong grupo? Di ba? Active ka ba? Gaano ka ka-active sa, sa sarili mong grupo? Diba pag nag-create ka na GCs, may mga active ba na leaders? Kasi mag start lang din ulit yan sa atin. Active ka ba as a founder ng team mo, ng grupo mo, or ng GC mo? Diba? Dito magkakasubukan. Hindi kasi pwedeng create lang tayo ng create ng team name. Pangalan mo na yan, dala-dala mo na kasi yan eh. Pag nag-create ka ng team name eh. Hindi pwede create ka lang ng create, pero ikaw mismo, hindi ka naman active sa mo, sa grupo mo. Di ba? Diyan magkakasubukan. And diyan kasi titignan ka din ng leaders mo as a founder ng team mo. Ano ka as a founder dun sa grupong create mo. Dapat active ka. Yan, katulad ng mother conquerors niyo po, no? Kahit na sobrang busy tao, Diamond Mentor, nagagawa pa rin sobrang maging active sa kanyang sariling group chat, 'di ba? Every time may mga activities siya mismo nagde-delegate kung paano gagawin niya, 'di ba? And may mga leaders na naduduplicate kasi nag-start sa kanya. Ano ba siya as a mentor, as a founder dun sa team niya. 'Di ba? Create ng page, create ng mga ng activities, ng mga ganito, 'di ba? Amazing morning sa umaga, makikita niyo 'yan, 'di ba? Sa lahat ng GC 'yan. Hindi lang sa GC niya. 'Di ba? Kasi kung ano ka, yun yung tinatawag na kung ano ka sa taas, ganun din yung makukuha mo pababa. 'Di ba? Next. And syempre mentors, pag nag-delegate ka at nag-duplicate ka, maraming leaders ang mag-step up. Maraming leaders ang alam mo yon gagawa ng sarili nilang activities. Kaya nakakatuwa ng mga mentors, nung ini-start mo lang din naman sa sarili mo, sa team mo, maraming kumokopya na leader. Kasi dito, mentors, hindi mo kailangan inspire yung ibang tao. Kailangan mo inspire yung leader mo. Kasi may mga kilala akong mga mentors, leader na, alam mo yon ang sikat nila sa ibang team, pero sa sarili nilang grupo, bad chat sila. 'Di ba? Kasi may activities ka sa iba na nakikita nila na ang galing-galing mo ganyan pero sa sarili mong team hindi mo siya nagagawa, 'di ba? So kailangan mentors ang i-inspire mo dito, hindi yung ibang tao, kundi yung hindi lang ibang tao, kundi yung leadership mo, yung team mo, 'di ba? Paano sila lalago? Paano sila mag-grow? 'Di ba? Inspire mo sila. Katulad niya, no? Team Conquerors, ang dami ng elites ng Team Conquerors po, no? Nag-create na rin naman kanya-kanyang activities. And ito yung nakakatuwa, no? First first time to na mangyari. Di ba nga namin to nagagawa, pero nagawa na ng inyong mother Mahalo po, no? Yung activities, yung nung nung times kasi na umuwi yung inyong mother Mahalo, Mentor Wilma po, no, nag-create siya nag-gather siya ng team niya, yung mga directs niya, mga leaders niya, para magkaroon ng activities or anniversary event, 'di ba? So, Team Mahalo pa lang nakakagawa niya. Pero nakakatuwa kasi alam mo yun, may nakagawa na under na organization mo. May nag-step up, 'di ba? So, hindi rin siya madali, no? Mga mentors, no? Yung pag-create ng ganyan. Kasi nakikita din namin yan, no? Na-experience din namin yan, no? As a course sa mga mentor namin, no? Experience namin kung gaano kahirap din yung pag-create ng ganyan. Ang dami din gastos niyan, no? Mga mentors. Diba? Minsan, yung mentor mo, siya pasagot lahat eh. Diba? Ang dami din gastos niya, kaya maging masaya ka kasi maging grateful ka kasi nakapagpaganyan yung mentor mo. May mga ganyang activities, nakapagpa-event, di ba? Ang dami din gastos. Pero mo, labas ni mentor yan, ha? Pero ikaw, ang gagawin mo lang, magpakasaya dyan sa event. Di ba?
ano mo lang, associate mo lang yung sarili mo. Kailangan mo maging ano, kailangan nyo maging united. Eh dito ka rin kasi pagka nakapag-create, nakapag-delegate ka, nakapag-duplicate ka, diyan din yung ano, magkakaroon ng united na mga leaders. Diba? Next. Siyempre, mentors, pag nagawa mo yan, diyan lalabas yung mga ano, resulta. So, nung start natin yan sa team natin, nagkaroon tayo ng mga achievers, nagkaroon tayo ng resulta, nagkaroon ng mga leaders na nag-step up, nagkaroon tayo ng diamond, ng emerald, ng ruby, ng sapphires. Di ba? Ang sarap kasi nag-delegate at nag-duplicate ka lang naman. Di ba? Pero hindi siya mangyayari hanggang di mo siya sisimulan. Okay? Next. Ayan, so ayan na po yung mga elites natin, no? Ang mga mentors natin na nag-achieve at nag-step up po sa business. Pero ito mentors, marami dito na resultado na may mga ano na result na achievers na pero hindi yan lahat to ano na yung kumbaga build na sa negosyo. May mga ano diyan, may mga times na pag nag-create ka ng ano ng mga achievers, may mga times diyan na ano na after nila mag-achieve, hindi na sila nagde-delegate at nagdo-duplicate. Ikaw as a mentor, kailangan galingan mo sa pag-ano, sa pagpupush ng mga achievers mo. Okay? Next. Ayan no, nakakatuwa kasi start lang din naman sa isa tapos may mga kumopya, may mga nakagawa under the organization mo. Diba? Team Conquerors, ang dami na, no? And yun nga no, mga mentors, wala sa nauna, wala sa nahuli. 'Di ba? Pag ikaw mabilis kang trumabaho ng negosyo mo, mag-push sa sarili mo at gawin yung best mo, 'di ba? Magpa-pressure sa mga mentor mo. Mas maaangatan mo pa yung mentor mo. Pero yung mga mentors sa mentor na Yumi, mas nauna ako sa kanya pero she's one of the latest diamond ng I Am Worldwide. Wala sa nauna, wala sa nahuli, kundi nasa sa sarili natin, 'di ba? Ikaw, ano yung gusto mo mangyari under na organization mo? 'Di ba? Maraming mag-step up. Diba? And always be grateful kasi hindi rin naman magiging resultado or mauunahan ka ng leader mo kundi dahil sa leadership na meron ka. Diba? So, ayun no, mga mentors, matuwa tayo pag may mga leaders din tayo na umaangat under na organization natin. Kasi diyan mas makikita na magaling kang mentor. Diba? Pag maraming leaders ang umaangat, tas nauunahan ka pa. Diba? Magaling kang mentor. Okay, next. And ayan na, marami na tayong mga millionaires. Yung dati, nag-start lang kay Mentor na Yumi. Diba ngayon, dami na. I think may mga another millionaires tayo. Piso na lang yung iba dito, no? So, madadagdag na yan sa mga ano natin, sa mga achievers ng team natin. Diba? Talagang maipagmamalaki. Kasi nag-duplicate at nag-delegate ka lang din naman. Nagpuro ka lang din naman. Ayan. Next, and yan yung mga core achievers na natin sa team. Diba? And masarap mentors kasi pagka nag-achieve ka din, pinilit mo yung sarili mo, pinush mo yung sarili mo na hindi ka lang more on benta-benta, hindi ka lang more on attend, follower, iba, at sinubukan mo din mag-achieve. Hindi lang naman ikaw yung magbe-benefits niyan, di ba? Hindi lang naman ikaw yung magiging masaya, kundi yung family mo din, di ba? Experience din nila yung magandang buhay, may experience din nila yung ano mo, yung hindi nila na-experience, di ba? Yung mga bagay na naibigay mo sa kanila. 'Di ba? Kasi nag-ano ka lang din naman, nag-achieve ka lang din naman, nag-step up ka lang din naman. 'Di ba? Ginawa mo yung best mo. 'Di ba? Huwag kang magbenta-benta, hindi yan yung ano, hindi yan yung promise ng company natin. Benta-benta is just a bonus. 'Di ba? Good yan, pero huwag kang magstay diyan. Mag-level up ka. 'Di ba? Mag-achieve ka din para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa grupo mo. Kasi pag ginawa mo yan, maraming susunod under the organization mo. Diba? Actually, ang nauna sa akin, mentor na Yumi, nakapaglabas ng sasakyan. Since mahina loob natin, pinush natin sarili natin na makapag-achieve din. Diba? Ang dami na. And abangan nyo mga mentors, yung mga susunod na maglalabas ng sasakyan. Ako, kaya ikaw, huwag kang magpahuli kung ano ka na, tumatagal ka na sa negosyo, gusto mo mag-grow sa negosyo, push mo na yung sarili mo kapag labas ng sariling sasakyan.
Ayan, hindi mo naman to gagamitin pang ano lang, panggala. Kundi gagamitin mo siya para mas lumaki yung grupo mo. Leaders ang ma-build under na organization mo. Ano mga mentors, pag ginawa mo kasi siya, mga mentors, marami talaga mag-step up na leader at lalaki yung grupo mo. Pero yun yung mga mentors nag-start sa isa, dumami ng dumami. Before pag nag-a-attend po ako ng mga events, ng ganito, na mga training, palagi lang ako saling kit-kit sa mentor ko, sa team ng mentor ko. Palagi lang akong sama ng sama, wala naman akong kasamang leader, wala naman akong kasamang kumbaga, team na matatawag, no? Pero dahil sinabi sa akin ng mentor ko, mag-teach ka kasi. Ano ka kasi, mag-lead ka kasi. Tapos, after mo mag-lead, naturuan mo sila, mag-delegate ka naman. Mag-duplicate ka naman para maraming gumawa din under na organization mo. After nun, mag-achieve ka. Para ma-inspire mo yung grupo mo, hindi yung ibang tao. Ma-inspire mo yung grupo mo na marami din gumawa under ng organization mo. Diba? So, doon napatunayan ko mentors na tama si mentor. Tama yung mga mentors natin. Tama yung mga tinuturo sa mga trainings. No, dito kasi lumaki yung grupo natin. Ayan, Team Warrior Angels. Pagka mga offline, no, hindi na lang tayo mag-isa, kundi marami na tayong leaders na kasama po, no? And every event, syempre, hindi lang yung kumbaga, ang daming leaders din na awardan under na organization mo. Nakakatuwa, di ba? Next. And mentors to. Lagi to sinasabi sa akin ng mga mentor ko. Ang negosyo natin, hindi mo siya kayang palaguin or gawin na mag-isa lang. Diba? Bakit may malaking Team Blast? Bakit may malaking Unstoppable? Bakit may malaking Lions? Bakit may malaking Generals? Because merong mga tinatawag na core leaders. Dito naunawaan ko mentors na pagka merong kang na-create na core leaders, mas dadali yung pagde-delegate at pagdoduplicate mo ng mga leader. Kasi may katuwang ka. Okay? So, pilitin mo makapag-create na sarili mong core leaders, lalo na kung months ka na sa negosyo, ano ka na, sala ka na magiging core leader mo kasi hindi mo kaya mag-isa lang. Ang hirap kaya magawa ng mga ganitong activities. Diba? Eh, hindi lang naman itong activities na ito na ginawa ng Team Conquerors, hindi lang naman si Mentor na Yumito, kundi meron din mga core leaders na dito, na nakatuwang. Diba? Ang Warrior Angels, hindi naman na-create siya ng ako lang, ng Warrior Angels, name ko lang, di ba? Kundi may core leadership na nakatuwang natin para lumaki yung grupo, di ba? So, create ka, hanap ka na magiging core leader mo. And may mga qualifications sa pagiging core leader, no, mga mentors at iba't iba na ugali yan. Kailangan galingan mo kaya nga aralin mo kung paano ba mag-create ng core leader. Galingan mo sa pagbibuild ng leadership sa organization mo. Diba? So, create ka ng core para may makatuwang ka sa pagbibuild ng grupo mo. Diba? Wag lang mag-start sa name. Team ganito ako. Tapos wala namang core leader. Wala namang sistema na ginagawa. Walang activities. Diba? Wag puro ganun lang mentors. Walang nade-delegate, walang maduduplicate. Di ka rin maduduplicate. Wala din aangat na leadership or mga sub-teams under na organization mo. Ayan. Next. No, hindi lang, ito yung nakakatawa mentors. Pag na-start mo kasi siya, gagawin din ng leader mo. Diba? Gagawin din ng leader mo. Pag sinabi mong gawin mo to, gagawin din ng leader mo. Kasi sinimulan mo. Diba po? So, diba, yan no, hindi lang tayo may core leader, syempre meron din ng Team Conquerors. Diba? Diyan, nakakatuwa. Or nag-start lang yan and sa pagbibuild ng core leaders, mentors, marami dyan, yung akala mo, alas na, pero hindi pa pala. Maraming mawawala, maraming madadagdag na bago. Pero ano kasi yung negosyo natin matira matibay matira mayaman. Diba? Matira mayaman. Sino yung magstay, yun yung yayaman. Yun yung magkakaroon ng resulta, yun yung magiging successful. Diba? So, sa pagiging ng core leader, huwag ka mag-expect na yun na yun. Dagdagan mo pa ng dagdagan. Diba? Dagdag ka pa. Itong Warrior Angels core na to, hindi to yung Warrior Angels na na-create before. Si Mentor na Yumi lang yung pinaka nag-stay sa core. Diba?
So marami pang naunang core leader before ngayon yung latest core leaders natin. Diba? Ito yung tinatawag na ano, hindi lahat is magstay. Diba? So build lang ng build. Build lang ng build. Yan, mentor na Yumi, no? Meron ng core leader. Yun na tinatawag po, no? Diba? Every time na mag-create si mentor na Yumi ng mga activities, maghahabol ng rank ups, maghahabol ng ano, ng ganito, ganyan, diba? Meron siyang katuwang. Meron core leader na tinatawag na may hingaan niya ng tulong. Diba? Next. And kailangan sa negosyo ginagawa, eto dito minsan tayo nagkakasubukan ng mga mentors. Yung tinatawag na consistency. Sabi mo mentors consistency, pakichat niya sa chat box natin. Consistency. Ayan. Dito kasi mentors, no, ang hirap mag-build ng grupo. Ang hirap magsimula, puro ka lang simula, pero wala kang consistency. Wala talagang mabibuild. Walang mayyaring resulta pag wala kang tinatawag na consistency. Yung mga binanggit ko kanina, mga mentors, nag-start lang naman yan sa ano eh, push ka ng mentor mo, gawin mo, hanggang consistent mo siyang gawin. Diba? Hindi yung sa umpisa ka lang lagi. Create ako ganito, gawa akong activities, create ako ng core ko, diba? May team name ako, pero wala kang tinatawag na consistency. Walang mangyayari. Hindi lalago yung negosyo mo. Diba po? Kailangan sabihin mo sa sarili mo, lahat ng gagawin ng sistema ng mga mentors ko, kokopyahin ko pero consistent kong gagawin. Diba? Kailangan mo magkaroon ng consistency. Kasi hindi lulalaki yung isang grupo pag walang consistency. Ang dami ko nakitang ganyan, mga mentors din po, no? Yung mga sub-teams natin na nakikita mo, nakakatuwa, ganyan, gumagawa ng mga activities, may mga ganyan, mentoring, mga trainings na, may mga invite na ng mga speaker, may mga pa-posters na, ay, nabanggit ko, hindi ko pa nabanggit kanina, importante po yung pa-posters sa team mo, ha? Gawin mo siya. Kasi before nag-start po ako, na ako lang talaga gumagawa lahat ng poster. Minsan pati nga po sa Lions at Generals ako mo gumagawa ng poster. Pero nung lumalaki kasi yung team natin, nagsabi ko sa mga mentor natin na hindi ko kaya pagsabayin. Kailangan mas maano ko, ma-focus ko yung team ko. 'Di ba? Ako nag-create ako ng ano, pinag-aralan ko talaga yung paggawa ng poster. Hindi ko naman siya ano talaga totally na alam yan nung ano nag-i-start ko eh. 'Di ba? Hindi naman ako magaling diyan. Pinag-aralan ko lang din talaga para sa team. Para sa grupo eh, 'di ba? Pag-aaralan ko siya. Pinag-aralan ko yung paggawa ng ano and nakita ko na appreciate ng mga leaders. Sabi ko, tayo mga leaders kasi ginagawan ko sila ng mga poster, ganito, ganyan, may pa-welcome, may pa kung ano, may pa poster ng mga Gimme 5, just free bonuses, 'di ba? May mga circle, 'di ba? May mga rank ups. Nag-start lang din yan sa pinush natin sarili natin na pag-aralan para magkaroon ng posters yung mga leaders. Hanggang sa pinasa natin sa baba. 'Di ba? Pinasa natin sa Team Conquerors, sa mga sub-teams, create din sila ng mga pa-poster nila kasi ma-appreciate ka ng mga leaders mo pag may paganoon ka, promise. Dapat ikaw as a mentor, as a founder ng team mo, may mga paganoon ka. I-start mo na siya. Okay? Huwag ka nang ano, asa lang lagi sa taas na ano, may pa-poster naman si Mother Conqueror, may pa-poster naman si ganyan, si Mother. Hindi na ako gagawa. 'Di ba? Wag ganun. Hindi ka maano, hindi ka ma-appreciate ng leadership mo, ng leaders mo. Hindi din ano, hindi din kumbaga hindi rin ma-appreciate yung leadership mo as a founder ka ng team mo. 'Di ba? Pag wala kang pag ganun. Create ka na, start mo na. So, ngayon pa lang start mo na magpa-poster sa team mo. Yan yung mga team, sub-teams natin. Start mo na magpa-poster and gawin mo siya consistency. And huwag kang papayag na ano, hindi ka makapag-delegate. Baba mo siya pababa. Para madami na duplicate sa mga ano, sa mga leaders natin. Okay? Consistent po ng mga mentors, hindi lang po sa umpisa. Sinimulan mo siya hanggang doon lang, wala nang ano, consistency na tinatawag. Magaling lang sa umpisa. Pero may tinatawag ng mga mentors natin, ang galing mo kasi sa umpisa lang. Wala kang consistency. Huwag tayo maging ganun ng mga mentors. Next. Ayan, mga mentors. Ito yung mga mentor na
never tayong sinukuan, no? Na kahit na minsan may mga times na pasaway tayo, minsan ang bagal natin, 'di ba? Ang bagal natin mag-absorb ng mga tinuturo nila. 'Di ba? May times na pasaway tayo, may times na mga fleeting moment natin. Okay lang ba mga mentors? This time, pasalamatan mo yung mga mentor mo na nag-guide sa'yo. 'Di ba? Sobrang precious ng type ng mga mentor mo. Hindi lang naman ikaw yung leader na hinahandle niya. Kaya kung binibigyan ka ng time ng mentor mo, maging grateful ka. Okay? Kasi hindi ka naman lalago sa negosyong to. Hindi ka naman gagaling sa negosyong to, kundi dahil sa buhay ng mga mentor mo na nagtiyaga lang din naman sa'yo. Diba? At nagturo lang din naman sa'yo. Diba? So much grateful sa mga mentors ko na nag-guide sa akin kasi hindi naman tayo magiging ganito, hindi tayo magkakaroon ng Team Warrior Angels, walang sub-teams or leadership na mabibuild under ng organization natin kundi dahil sa mga mentors natin. Okay? Always be grateful, no? Kasi, nako, kung hindi ka tinutukan ng mentor mo, tignan natin hanggang saan ka ngayon. Diba po? Next. Yan sabi ko nga, no, always appreciate the effort of your mentor. Kasi minsan, hindi mo din alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mentor mo. Diba? Harap mo yung mentor mo. Si mentor, di naman niya magkukwento kung ano yung pinagdadaanan niya eh. Ano yung problema niya sa'yo eh. Bakit siya magkukwento sa'yo? Leader ka niya, di ba? Ikaw nga yung siya nga yung pinanghuhugutan mo ng lakas para mas tumatag ka sa negosyo eh. So hindi niya sasabihin sa'yo yung mga struggle niya, yung mga challenges niya, yung mga pinagdadaanan niya, hindi mo alam. Yung mga ano niya, sacrifices niya. Kaya maging thankful ka sa mentor mo. Kasi may yung back of the niyan, yung behind niyan, ang dami niyang sacrifice pinagdadaanan. Baka nga ngayon may problema yung mentor mo, di mo alam. Di naman niya ikukwento sa'yo. 'Di ba? So always appreciate the effort of your mentor kasi di mo alam kung ano yung pinagdadaanan din niya. Hindi naman niya ikukwento sa iyo yan. 'Di ba? Magiging mentor ka din kasi. Yan din kasi yung gagawin sa iyo ng leader mo. Kung ano ka sa mentor mo, yan din yung gagawin sa iyo ng leader mo. Kaya pilitin mo maging mabuting leader sa mentor mo. 'Di ba? Next. Yan, maraming sacrifices pagdadaanan sa negosyo natin and even the mentor mo. Sobrang daming sacrifices na pinagdadaanan niya, 'di ba? Kaya naman na-create tong Team Conquerors because ang daming sacrifices na pinagdaanan ng inyong Mother Conquerors, 'di ba? And alam niyo naman din yung story ng Mother Conquerors nyo, kung paano siya nag-start because of products lang din naman talaga and because of her health problem, 'di ba? So, ang dami niya sacrifices. Pero hindi no, mga mentors, hindi, hindi tayo katulad ng mentor niyo, ng mentor na Yumi na merong sakit, pero nagagawa pa rin na ma-effortan kayo, matutukan kayo, mapalago yung team. 'Di ba? Nandiyan yung mga times na ah, ginagawa natin kargador yung mga mentor natin, di ba? Ginagawa natin taga-deliver, courier yung mga mentor natin. Yan yung mentor na Yumi, nakita niyo po yung mga sacrifices ng mentor na Yumi sa pagpaprocess pa lang ng mga products ng teams, di ba? Ng mga leaders, lalong-lalo na yung mga OFWs po natin. Di ba? Iba, alam niyo mentors, pag na-experience niyo po yung hirap sa yung mga hindi pa naka-experience, no? Na-experience ko po yung hirap sa office, yung pagpaprocess, pipila ka ng matagal, di ba? Andyan yung init at lamig na sasagupain mo, di ba? Hahakot ka ng mga products, bubuhati mo, lalagay mo sa kotse, minsan di pa kasya, babalik ka pa ulit, di ba? Ia-unbox mo yan, and hindi po, may mga dito, try nyo din mga mentors. Try nyo rin minsan yung mag-unbox ng products kung gaano ko siya kahirap. Masakit siya sa kamay. 'Di ba? One more pag sobrang dami pa. 'Di ba? Minsan magsusugat na 'yan yung kamay nyo pagka sobrang dami ng ina-unbox. At more pag ganyan kadami pa, 'di ba po? Di mo alam kung anong hirap si mentor. Sabi nga, nabanggit nga kahapon ni Mentor Daryl po, si mentor, nagme-mentor, hindi courier, hindi utosan. 'Di ba? Si mentor, guide mo lang yan. Hindi mo siya tauhan. 'Di ba? So, kailangan appreciate mo yung mentor mo kasi ang daming sacrifices. Sa mentor na Yumi, no? Pag nakikita ko yan,
Pag pinupuntahan kayo sa office, nagpa-process sila ni Kuya Mark ng mga products, sobrang dami. Grabe. Naabot talaga, minsan sila na talaga nagsasara ng office. Lagi, hindi, minsan, lagi sila yung nagsasara ng office pag nagpa-process sila sa office. Tapos after nun, ihahabol pa nila sa DHL. Eh, hindi lang naman ikaw yung leader ng mentor mo, tapos mamadaliin mo pa. Ipa-pressure mo pa, men, sasaan na yung products namin, nagagalit na si ganito. Patient mentors, patient. Si mentor isa lang yan. Tapos babae pa si mentor. Diba? Ayun, sasaan na yung ganito, nagagalit na si ano, grabe yung client ko, nakakaawa naman yung ganito. Eh, mentor mo, isa lang nag-unbox, so kuha ka tauhan na pwedeng magpabilis ng ano mo, negosyo mo. Negosyo mo naman to eh. Di ba po? So, kuha ka tauhan na pwedeng mag-process ng ano mo, ng products mo. Hindi si mentor mo. Si mentor, hindi na niya nagagawa lahat ng ano, ng mga dapat niyang gawin sa team. 'Di ba? Kasi more on process na lang siya ng mga ano, ng mga shipments, 'di ba? Si mentor di na nakakapag-delegate, di na nakakapag-duplicate kasi pina-pressure mo lagi na ano. Minsan mentors, tanggalin natin yung ano, yung ugali natin sa pagli-leader natin, pagiging leader natin yung asa lagi kay mentor lahat ng mga bagay na dapat tayong gumagawa. Di ba po? So, umpisa, oo, igagay tayo ni mentor. Igagay tayo ni mentor kasi nag-start pa lang tayo, wala pa tayo alam sa negosyo. So, si mentor lahat gagawa. Pero pag months ka na, 1 month ka na sa negosyo, 2 months, 3 months, tapos year ka na sa negosyo, di ka na dapat gumagawa nung ginagawa ni mentor. Tandaan mo, magiging mentor ka din. Yung ginagawa ni mentor, gagawin mo din. Gusto mo yung ginagawa mo sa mentor mo, gawin mo din. Gawin din ng leaders mo sa'yo. Di ba ayaw natin? So, ang dami sacrifices ni mentors. Appreciate natin yung mga effort ni mentor. Okay? And kung maaari, iles natin yung mga ano, yung mga trabaho kay mentor. Doon malalaman ng ano, doon makikita ng mentor pag talagang nakapag-delegate siya at maraming na-duplicate. Yung tipong gumagaang na yung trabaho niya. Diba? Doon malalaman sa isang mentor pag gumagaang na yung trabaho niya. Yung madami ng nag initiate na ano, na magpadala, maghanap ng tao para yun na lang mag-process ng ano, ng shipments nila. Diba? Kasi sa negosyo ba, mentors, pag nagtayo ka ng traditional business, okay lang ba? Pwede ba yung ano, yung ginagawa ni mentor na siya yung nagpa-process lahat? Pwede ba yun? Yung ipag-aasa mo sa iba yung ano mo, yung trabaho mo, yung pagnenegosyo mo. Di ba hindi? Di ba kukuha ka ng ano, ng tauhan na babayaran mo para mag-duplicate, siya yung gagawa ng trabaho mo. Di ba? Hindi. So, ganun lang din sa negosyo natin. Hanap ka ng ano din. No, suggest natin, no, na hanap ka ng pwedeng mag-process ng ano mo, ng shipments mo. Okay? Para gumaang yung trabaho ni mentor mo. Kasi courier si mentor, hindi naman yan, ano, lalamu, DHL. Si mentor nagtuturo, nagme-mentor. Sobrang dami pang leaders na iga-guide. Paano na lang yung mga bago? Di ba po? Sabi nga dito, don't be abuse your mentor. Di ba? Don't abuse your mentor. Tapos minsan galit ka pa sa mentor mo, aawayin mo pa. Ito si ganyan, di mapadalhan. Nako, pag ikaw mentor na gagawin din yan ng leader mo sa'yo. Promise. Next. Yan ang sabi ko kanina mga mentors, ang dami sacrifices ni mentor. Madami niyang pinagdaanan bago siya naging successful ngayon. Bago niya nakuha yung resulta niya ngayon. Diba? So ikaw, ready ka ba sa mga sacrifices na pinagdaanan ng mentor mo kung bakit siya may resulta ngayon? Ready ka ba? Ngayon, kung hindi ka ready, huwag ka mag-expect ng malaking resulta. Okay? Mentor na Yumi po, no? Hindi naman yan katulad natin na sobrang complete, healthy to. Pero pinagdaanan niya, na-operahan niya, di ba? Nag-start kaya yan sa cover lang kasi gusto niya use lang ng products. Pero dahil nakulit din natin siya na, na-engage natin siya sa environment,
sa culture, tinuruan, di ba? Yung sinama sa na-associate sa mga mentors natin, lumawak yung mindset. Kala niya pang products lang siya, nakatulong sa kanya yung products. Diba? Nakatulong sa health niya. Diba? Nakagaang ng pakiramdam niya. Tapos, in-offer lang din niya sa mga kakilala niya, kumita. Diba? Nag-work. Hindi naman galing sa isang marangyang pamilya. Kailangan din niya ng panggastos. Panggastos sa health niya, panggastos sa lahat ng bills, diba? Expenses. Gusto na rin magpahinga. Kung ayaw na mag-work. Diba? Doon na tayo nagkaroon ng chance na paggawa rin niya yung negosyo. Diba? So, sacrifices to pagka mentors ng mga pinagdaanan ng mga mentors natin. Hindi na lang natin alam yung iba. Pero sobrang dami din na sacrifices, 'di ba? Kaya naman may mga malalaking grupo, kaya may Team Blast, may Unstoppable, may Generals, may Warrior Angels, may Conquerors, may General King Lions, 'di ba? Because may mga sacrifices na pinagdaanan na hindi na din natin alam yung iba. Ngayon, ready ka ba para magkaroon ng malaking grupo na kagaya nila? Ready ka ba sa mga sacrifices? Diba? Ready ka ba magturo? Ready ka bang build ng relationship? Ready ka bang mag-delegate, mag-duplicate, mag-achieve? Diba? Kung hindi ka ready, huwag ka expect ng malaking grupo. Diba? So, next. Ayan, sabi nga ni Prespo, no, if your action inspire other to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Tama? Next. Kaya may diamond sa Team Conquerors. Yun kasi yung mga pinagdaanan. Yun kasi yung mga tinuro ng taas, dapat na mentors niya, na ginawa lang din naman niya. Ngayon, ready ka ba? Sabi ko nga, ready ka ba sa mga tinuro? Sinasabi sa'yo ng mentor mo. Ready mo bang gawin yung sistema, yung proseso? Kung hindi, huwag ka mag-expect ng diamond. Okay? So, mga mentors, I hope marami po ako na impart na knowledge sa inyo. And ang gusto lang din naman natin is maraming ma-duplicate under ng organization natin, di ba? Maraming leaders ang mag-step up. Okay? Kaya dapat be ready na sa mga bagay na gagawin mo sa negosyo mo. Okay? With that, no, mentors, thank you so much, Mentor Naomi and Mentor RJ. So, ayan, talagang I am learning talaga. So, napakadami talaga ng natutunan ngayon po kay Mother Mentor Nika. So, thank you so much, Mother Nika. So, talagang sigsigliglig, umaapaw talaga na learnings po ngayon. So, sa mga, ay kay Mentor Edward, pwede po picture po muna. Okay. Picture po muna, Mens. Okay. Spotlight ko lang sa Mentor Nika. Okay, sandali ha. Ayan, Mentor Nika. Ayan, naka-spotlight ka na. Tanggalin ko lang tong isa. Ganda naman ng ating speaker. Okay. Okay. B-sign po, Mens. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, sama kita Mentor RJ para at least merong activity. Nasaan ka na? Where are you? Andali lang po ha. Hinahanap ko lang si Mentor RJ. Ayan. Add spotlight, Mentor RJ, B-sign po. Okay, 1, 2, 3, smile. Sandali, see. Okay, 1, 2, 3, smile. And then, gallery view naman po tayo sa lahat ng naka-off cam po, mag-open cam if you can, para at least makasama naman po kayo sa mga gwapo at magaganda. Huwag niyo pong itago. Ayan, so, shape, command, 4, okay. Smile. Ang ganda. Lahat naka-open cam. 1, 2, 3, smile. And then second page o 3 pages po tayo. So hindi natin alam kung nasaan tayo. So be sign po sa mga naka-off cam. Be sign and smile din po. Kasama kayo dyan. 1, 2, 3. Oh, nandiyan pala si Mentor Mary Grace. Hi, Mentor Mary Grace. Ayan. Sorry po, hindi na kita hinanap. Okay. So, smile. Third page. Ayan, salamat po. Pasa ko na lang sa iyo, Mentor Mary Grace. Ayan.
Balik So, sa iyo, Mentor RJ. yan po. So, sa mga may question po kay Mother Nika, so pwede pong magtanong o huwag po kayong mahiya. So, may ano lang dito ko, sasabihin lang saglit to. So, sa mga ano po, sa mga bago po dito, once po na nag-join tayo, huwag na po tayong mag-quit. Bakit po ba? Kasi talagang napakaganda po ng income na ibibigay ng IM Worldwide. Tapos po, kung na-join tayo, tapos may mga um, downline na tayo, may mga leaders na tayo, sabay magkukwit tayo. Kawawa naman po yung mga leaders na naiwan natin. So, kasi gusto po niyan magka-income, tapos bigla po nating iiwanan. So, talagang pag nag-join po tayo, dire-diretso na po kasi hindi lang naman po, ano, kami tayo yung mga nauna ang magsasucess dito eh. Kumbaga, isa na po tayong family dito. Tuloy-tuloy, lahat po tayo dito magsasucess. So, ayun po, salamat. So, ayan, may question po si Mentor Mark. Ayun lang, napakasipag talaga magtanong nito ni Mentor Mark. So, always talaga. So, Mentor Mark, ano po? Kayo na po. Question na po. Mentor Mark. Ay, narinig ba ako? Ayan, amazing morning po. Ayan, maraming salamat po, Mother Warrior Angel, Mentor Nika, no, sa napakalupit na training, sa napakalupit na pagbagsak at sa pag-share nyo sa amin ng iyong journey, knowledge and wisdom dito sa ating training. No? So yun, napakasipag daw ni Mentor Mark mag-question. No? Kasi alam niyo po, mentors, tayo is may leader na. Siyempre, hindi lang sa yung manggagaling sa akin yung sasabihin ko sa kanila. So gusto ko kasi na itatanong ko sa mga nag-i-speak para mismong speaker din yung makapagsalita. Kasi baka minsan, baka hindi sila maniniwala sa akin. So mas maganda yung manggaling na sa mas mataas sa atin. So yun po, kasi may leader na rin tayo na matutulungan din natin sa ganito na baka ito rin yung hinahanap nilang question. Kasi Mentor Nika, dito karamihan dito sa atin ngayon is maraming dito mahiyain na hindi nga makapag kusa na sabing mag-speaker sila o mag-host kasi nahihiya talaga. So nakita ko at narinig ko sa iyo kanina, sabi mo ikaw po is mahiyain. So sobrang hiya talaga, sobrang mahiyain talaga nag-start dati. So pero ngayon nakita ko na ang laki na ng organisasyon mo, ang dami ng mga elites. So paano niyo po mens na overcome yung hiya ninyo? So pwede niyo po ba kaming bigyan ng kahit ilang tips para po ma-overcome yung hiya at makapag-build din po yung iba o kami ng mas malaki pang organisasyon kagaya po ninyo para makopya namin po kayo. Yung kagaya lalo na sa amin ng mga mahihiyain, di ba? Para matanggal yung hiya namin. Yun po, men's tips lang po para ma-overcome yung hiya. Ayan, thank you so much, Kuya Mark, Mentor Mark. Grabe, sobrang sipag din talaga nito sa ano. Lagi yung present pagka may mga question o Q&A, di nawawala. So, yun nga kaya nasabi kanina ni Mentor Mark po, no, na paano ma-overcome yung hiya. Tsaka sinabi din po niya kanina, ang ganda po yung sinabi niya na, kasi kaya siya nagko-question because may mga leaders din na may mga ask na gusto din niya maggaling sa taas. Diba po? Sobrang ganda ng ganun yung ginagawa niya. Huwag mahihiyang magtanong kasi para sa ano naman sa grupo. So, yun ang mga mentors, paano na-overcome? Nag-yes mentor lang din tayo sa mga mentors natin. Nagpa-push tayo sa mga mentors natin na gawin mo yung ganyan, mag-host ka, mag-speaker ka, di ba? Mag-ano ka, magturo ka din. And attend the training, the mentoring, gas-gas man, pero ito kasi yung ano, kung saan na-overcome natin yung hiya natin. Through attend ng training at mentoring. Hindi natin siya pinagsawaan. Okay po mga mentors, hindi natin siya pinagsawaan na umattend ng training. Tapos pag may sinabi si mentor, ikaw naman yung host. Yung kahit sobrang kabado ka, gusto mo, yung hindi ka naman naligo, pero basang-basa ka ng pawis. Push natin yung sarili natin. Talagang ginawa ni Mentor RJ po, no? Ni Mentor RJ, na-push lang din siya mag-boost, di ba? Lumakas yung loob. Siyempre sa susunod, nakita niya yung ano niya, yung mga ginawa niya na, para akong timog sa ganun. Baguhin ko to next time. Pag sinalang ulit ako ni Mentor, babaguhin ko. Nababago, nawawala yung hiya, lumalakas yung loob mo. Na-overcome mo yung fear na akala mo hindi mo kaya. Okay, through pag-push sa mentor mo, sabi nga, magpatulak ka lagi sa mentor mo. Okay? Mangyayari lang yung pag lagi kang present sa mga ganitong gatherings, sa mga trainings. Okay po? Yan. I hope nasagot ko po, Mentor Mark.
Yes, Mens. Thank you po. Nasagot naman po. Yun talaga, sa karamihan talaga, lahat talaga ng sagot is pare-parehas lang. Sa training lang po talaga. Training lang talaga yung way natin para ma-overcome talaga yung hiya natin. So at least nanggaling na rin po sa inyo, hindi lang po nanggaling sa akin. So at pati iba, ganun din yung sinasabi, is training lang po talaga. So ayan mga mentors, no, maniwala na kayo, no, sa mga mahihain dyan. Atin tayo ng training and post natin yung sarili natin sa mag-host, mag-speaker para ma-overcome natin yan. Thank you po, Mother Mentor Nika. So, ayun po. So, nasagot po. So, yun po. Ganun din po ako nung una dito. Hanggang ngayon naman talagang nahihiya pa ako kasi ang dami na talagang umaattend ng training natin. So, umpisa talaga kakabahan ka po. At mangyayari din naman po kasi dyan, tayo at masasanay na lang din po tayo. Lagi po nating nakikita lahat ng nandito, di ba po? So, wala, sanayan lang po yan. Pakapalan na lang po ng mukha yan. Kung ako makapal na din mukha ako, kaya okay. So, susunod na question po. Baka may question po dito si si Mentor Nelson. Yan, mahilig din magtanong yan eh. Mentor Nelson, o ikaw naman po. Ay, kausap pala ni Ira. Sa lahat. Ayan. So, Yeah. ayan, meron lang ako ano nung ni-replyan. So, actually wala naman po akong questions, no, kasi madalas naman na natatanong yung mga questions natin para sa mga bago. So, share na lang din ako, no, yung about sa natutunan ko sa sharing ng ating napakalupit na Mother Warrior Angels. And syempre, thank you so much din po, excuse me, Mentor Naomi. Ayan. So, yung natutunan po natin, no, sa learning sa topic for today, no, yung about po sa true leadership, no, na kung talagang willing ka na gusto mong magkaroon ng malaking resulta, dapat ikaw mismo mag-start sa'yo, marunong kang sumunod, marunong kang makinig sa mentor mo. Kasi lahat ng ituturo niya sa'yo is para sa team mo rin at saka para sa ikaka-grow mo din. No, so kailangan lang din natin talagang makinig as para sa mga to para to sa mga bago at saka sa luma. So kailangan lang din po natin makinig and at the same time po no, i-apply yung mga natutunan natin na papakinggan po natin. Ayan, so para magkaroon din tayo ng malaking team at resulta, gayahin natin yung ginagawa po ng mga nasa taas po natin, no. Ayan, so yun lang po yung Mentor RJ, yung sharing po. Ayan, congratulations din po sa'yo. Ayan, napakalupit na ating host, sorry, namamalat-malat pa ako. Ayan. Yan, thank you so much, Mentor Nelson. Oh, may question daw po, si Mentor Luz Roslyn. So, Mentor Luz, ikaw po. Open mic na po. Okay, amazing morning everyone and salamat sa ating speaker ngayon. Marami tayong natutunan, busog na busog po tayo. So, ang tanong ko po is tungkol sa na yung halimbawa ba yung pag may bumili, yung mag-avail ng package. Kasi may mga downline ako na mahal daw talaga dito sa sa pag dito bumili, kunti na lang paano daw yung 'di ba? Basta mahal. Namahalan pag dito na ba bibilhin natin sa US, yung package kunti na lang talaga yung kikitain. So paano ba natin gagawin to? Pwede ba mag-suggest na kukuha tayo ng tao na mag-process dyan sa Pinas, babayaran lang. Kung ako willing naman akong magbayad, syempre, nag-spend din yan ng time, di ba? Marami kasing mga, mga OFW na prepared nila na dyan kunin yung product. Kasi kung dito, mahal talaga. Kahit ini-explain ko na yan ang price sa New York, yan ang price natin dito, pwede natin kunin. Pero talagang mahal, parang sila ba na discourage, parang ganyan, parang ganun. So gusto pa rin nila na kukuha ng diyan sa atin sa Pinas. So ano yung dapat diyan na parang ma-continue pa rin yung magsasali kasi 'di ba mahal dito. So yan lang tanong ko. Pwede ba na kukuha tayo ng tao na mag-process or yung ba yung taga-ship
magbayad lang, di ba? Yan po. Ayan. Thank you so much po, Tita Luz. Kala ko nagagalit sa Tita Luz. Hindi, ayun. Magandang question po, yung question ni Mentor Luz po, no? Yes, Mentor, pwede po. Pero mas maganda kung kapamilya nyo po, para trusted. Ano din po kasi, Hindi ba kasi tayo pwede na sa team na babayaran lang din sa parang ganon? pag sa team po natin kasi lahat naman po may kanya-kanyang hataw po. So, parang si Ang mentor ibig lang kong din yan. sabihin, maghanap ang team, kahit maghanap na yung tao talagang doon, yung babayaran. May mga Yung, cases po kasi na na merong kasi available, merong hindi. naman talaga 'di ba? Diretso tayong nagbabayad sa I Am Worldwide, 'di ba? Mas So okay po ngayon, ang yun. shipping na lang yung ipapadala, parang ganun. Opo, hanap po. Minsan si leader po talagang hahanap nun. Kasi din po, tulong na din po sa mga mentor nyo po, like mentor na Yumi po, tulong niya para mas marami din pong leaders nyo ang matutukan. Kasi hindi na maagaw ng shipments yung time niya. Naintindihan Diba? ko yun sa mga naintindihan ko yung yung mentor kasi ang dapat yung dapat alagaan yung mga leaders. Pero ang ibig kong sabihin, kung makahanap tayo ng tao na talagang taga-ship lang talaga na suhulan or yung mga taong gustong bumili ng package diyan sa Pinas, dapat na rin sila ng bayad sa magbayad sa taong magpa-ship, yung ganun. Yung talagang yan na talaga ang trabaho niya na Depende po yung Tita Mes pag may gusto na may makukuha. Hahanap talaga. Oo, kasi